Mga celebrities na may malubhang sakit o karamdaman. Nicole Hiala. Ang sikat na radio DJ at events host na si Nicole Hiala ay na-diagnose kamakailan lamang na mayroong thyroid cancer. Aniya sa post na ginawa niya para ipaalam sa publiko ang kanyang sakit. Surprisingly, I am calm. But before you panic, ayon sa mga eksperto, thyroid cancer is often called the friendliest cancer. And that's good, because I've already been through worse. Ibinahagi din ni Nicole na sasailalim siya sa thyroid surgery o thyroidectomy procedure sa Hulyo. Gary Valenciano. Isang singer at total performer na si Gary V na nakilala sa showbiz na nagkaroon ng marami-raming sakit. Isa na rito ang pagiging insulin dependent niya dahil sa type 1 diabetes. Bukod dito, inisa-isa ni Angeli, Mrs. ni Gary V, ang mga sakit na dumapo sa kanyang mister. Hindi naman ito data privacy dahil very open ang singer sa kanyang mga karamdaman. Aniya, bukod sa diabetes, nagkaroon din siya ng hepatitis, tuberculosis, 2 arthroscopic surgeries on his knees, chickenpox, a cardiac bypass o open heart surgery, kidney cancer discovered, at partial kidney nephrectomy para alisin ang malignant fist-sized mass. Nagpapasalamat naman si Gary dahil nagawa niyang talunin ang mga sakit na ito. Anthony Pangilinan. Taong 2024 naman ang malaman ng publiko ang tungkol sa pagpapa-opera ni Anthony Pangilinan. Hindi ito isinapubliko ng kanyang pamilya dahil mahirap para sa mga ito na malaman na mayroong karamdaman ang kanilang padre de pamilya. Sumailalim siya sa isang heart surgery matapos makaranas ng kakapusan sa paghinga. Matapos nagawin ang kanyang check-up, napag-alaman na mayroon siyang mitral heart valve issue na may torrentially severe leak. Kung hindi lang daw sa matibay niyang puso na nakuha niya sa pagtakbo, baka hindi nito makayanan ang operasyon at mas lalong lumala ang kanyang sitwasyon. Alan Mura Padua. Lumabas ang balita noong 2021 tungkol sa pagkakaroon ng komedyante ng pneumonia. Pero sinabi ng doktor na walang nakikitang findings na siya ay may TB o tuberculosis. Nagkaroon naman ng ikalawang check-up si Mura kasama ang kanyang ama nitong January 2025 sa tulong ng GMA Kapuso Foundation. Dumaan din siya sa isang problema nang masunog ang kanilang tirahan sa Ligaw City, Albay noong April 2024. Unti-unti siyang nakakabangon ngayon sa tulong na ibinigay sa kanya. Abby Asistio. Umamin ng isa sa mga anak ng yumaong dating Caloocan City Mayor Boy Asistio sa publiko na mayroon siyang alopecia. Ito ay isang kondisyon kung saan naisasalarawan ang pagkawala ng buhok ng isang tao. Taong 2012 lang nang magdesisyon siyang tanggapin ang kanyang pagkakalbo at ipaalam sa mundo ang tungkol sa kondisyon na alopecia. Kaya niya itinatag ang Alopecia Philippines, ang kauna-unahang support group sa bansa para sa mga taong dumaranas ng kaparehong sakit. Alma Moreno. Taong 2001 naman ang madiagnose ang aktres ng sakit na multiple sclerosis. Ang sakit na ito ay inilalarawan bilang pagkakaroon ng patches of hardened tissue in the brain or spinal cord. Ito raw ay pwedeng magdulot ng partial o complete paralysis kung hindi maaagapan agad. Ang sakit na ito ay walang lunas at kanyang nalaman noong nasa Boston siya para sa isang check-up. Pinasok niya ang mundo ng politika noong 2007 at nahalal bilang councilor ng 1st District ng Parañaque City. Siya rin ang kauna-unahang female national president ng Philippine Councilors League o PCL noong 2012. Gerard Pizaras. Si Gerard ay na-diagnose na mayroong Bell's palsy o isang kondisyon kung saan nanghihina at namamanhid ang isang bahagi ng mukha ng tao. Napaulat noon na sumailalim sa isang therapy si Gerard at sinabihan ng mga doktor na babalik din ang dati nitong maayos na kalagayan. Dito naman nalaman ni Gerard kung gaano siya kamahal ng misis na hindi umalis sa kanyang tabi habang nagpapagaling ito. Parte siya ng Star Magic Batch 4 ng ABS-CBN noong 1997 at sa seryeng Mula sa Puso, una niyang nakilala ang kanyang misis na si John Marini Alano. Red Bustamante. Sa murang edad, ang dating child actress ay na-diagnose na mayroong incontinentia pigmenti o isang rare genetic condition characterized by skin, eye, teeth, and central nervous system abnormalities. Sinasabing walang lunas ang sakit na ito at ang gamutan lamang ay nakatutok sa specific symptoms ng bawat individual.
Naging kontrobersyal naman siya nang gampanan niya ang papel bilang si Pepsi Paloma sa pelikula ni Daryl Yap. Angelo De Leon. Taong 2016 nang isapubliko ni Angelo ang pagkakaroon niya ng Bell's palsy. Ito ay isang kondisyon kung saan napaparalisa ang bahagi ng mukha ng isang tao. Sinigurado naman ng kanyang mga doktor na hindi ito stroke at gusto din nilang malaman ang sanhi ng ikalawang pag-atake ng sakit na nangyari na pala sa aktres noong 2009. Ngayong 2025, nasa ikalawang termino na siya bilang konsehal ng 2nd District ng Pasig City. Casey Concepcion. Inamin ni Casey sa publiko noong 2020 ang rason kung bakit hindi siya madalas nakikita sa TV. Sinabi niya na siya ay diagnosed with PCOS o Polycystic Ovarian Syndrome na isang hormonal disorder common among women of reproductive age. Malaki naman ang kanyang pasasalamat sa kanyang OB-GYN sa Amerika sa tulong nito para maalagaan niya ang kanyang sarili. Sa ngayon naman ay makikitang nagbabalik na sa dati ang katawan ni Casey at nagpursige itong magpapayat at maging sexy muli. Ay de las Alas. Inamin ni Ay sa isang interview noong 2017 na mula noong 15 years old pa lamang siya ay nakikipaglaban na sa sakit na psoriasis. Ito ay isang skin disease na wala pang nakikitang cure o lunas. Para ito ay magamot ng tuluyan. Itinago niya ito ng mahabang panahon at ang paglantad niya ay upang matulungan ang mga tao na may kaparehong kondisyon tulad niya. Samantala, bumalik naman na sa pag-arte si Ay at kasalukuyang napapanood sa kapuso serya ng mga batang Riles. Paulo Bedjones. Taong 2017 din ang ihayag ni Paulo na siya ay may pinagdadaan ng kondisyon sa loob ng halos kalahati ng kanyang buhay. Sinabi niyang siya ay may psoriasis at hindi naman ito nakakahawa. Ngunit ito ay isang painful at chronic disease at wala pang gamot ang naiimbento para ito ay malunasan. Masaya siya ngayon kasama ang fiancé na si Lara Morena at anak na si Avery. Kim Matienza. Inamin ni Kuya Kim na siya ay na-diagnose sa pagkakaroon ng Guillain-Barré Syndrome o GBS noong 2013. Ito ay isang autoimmune disorder that causes paralysis and loss of reflexes. Ayon sa mga pag-aaral, hindi pa rin tukoy ang sanhi ng sakit na GBS. Ngunit ito raw ay natitrigger ng lung infection o di kaya ay stomach flu. March 2025 naman nang mabalita ang isang aksidente at nabalian ito ng ribs matapos tumalsik sa minamanehong motorsiklo. Ito na ang ika-4 na buhay ni Kuya Kim na nasasalba. Michelle Madrigal. Taong 2018 nang sabihin ni Michelle na siya ay may Hashimoto's disease. Ang sakit na ito ay isang autoimmune disorder that can cause hypothyroidism. Ipinaliwanag ni Michelle na ang kanyang immune system ay gumagawa ng antibodies na umaatake sa kanyang thyroid glands at ito ay nadadamage. Dahil sa sakit na ito, siya rin daw ay nagkaroon na ng goiter at walang lunas sa nasabing sakit na ito. Masaya na ngayon si Michelle sa Amerika kasama ang kanyang second husband na si Kevin Neal at anak na si Anika sa ex-husband nito na si Troy Woolfolk. Chris Aquino. Nagpaalam sa kanyang trabaho bilang isang TV host ang queen of all media na si Chris Aquino upang tutukan ang kanyang kalusugan. Isang autoimmune disease ang nagpapahirap sa TV host ngayon. Napag-alaman na mayroon siyang chronic spontaneous urticaria at ilang pang mga autoimmune diseases. Ang pagkakaroon din niya ng allergies ay life-threatening dahil sa anaphylactic shocks. Hanggang ngayon, tuloy pa rin ang treatment para sa sakit na tumama kay Chris. Bumubuti na rin ang kalagayan niya pero patuloy na lumalaban si Chris para sa kanyang mga anak. Kasalukuyan siyang nanunuluyan sa isang private beach resort na hindi sinabi sa publiko para na rin sa kanyang privacy. Angel Locsin. Hindi inaasahan ng mga netizens ang biglang paglaki ng katawan ng aktres na si Angel Locsin dahil sobrang aktibo ito sa paggawa ng mga action stunts sa serye. Na-diagnose kasi siya na mayroong Hashimoto disease, isang karamdaman kung saan inaatake ng immune system ang thyroid na maaaring magresulta sa hypothyroidism. Tahimik ang pamumuhay ngayon ni Angel malayo sa mata ng publiko. May 2 taon mahigit na rin itong hindi aktibo sa pag-arte. Sinasabing nagpapahinga ito ng mabuti, kasama ang mister na si Neil Arce. Miles Ocampo. Papillary thyroid carcinoma ang diagnosis ng doktor kay Miles nang minsang magpa-check up ito.
Kinailangan niyang sumailalim sa thyroidectomy surgery upang tanggalin ang kanyang thyroid glands. Ang pagkakaroon niya ng ganitong sakit ay nagresulta rin sa pagdagdag ng kanyang timbang dahil sa mga gamot na kailangan niyang inumin. Gayunpaman, hindi pinanghinaan ng loob si Miles dahil naagapan ang paglala ng kanyang sakit. Angelica Panganiban, avascular necrosis o bone death ang sakit na tumama kay Angge. Nangyayari ito kapag ang tissue ng buto ay namatay dahil sa kakulangan ng supply ng dugo. Tinatawag din itong osteonecrosis o bone infarction. Ang operasyon sa kanyang kaliwang balakang ay kinailangang gawin dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman niya noong ipinagbubuntis pa lang niya ang panganay na si Amila Sabin. Pero ngayon makikitang ini-enjoy na niya ang paglalakad dahil sa tagumpay ng hip replacement surgery na kanyang ipinagawa. Bea Alonzo, inamin ng aktres sa publiko na may pinagdadaanan siyang isang mabigat na karamdaman. Na-diagnose kasi siya na mayroong problema sa kanyang thyroid at mayroong PCOS kaya hindi ito pumapayat. Hindi naman niya hinayaan na makaapekto ito sa kanyang trabaho bilang artista. Balita naman ngayon ang engagement nila ng supermarket tycoon na si Vincent Co at ang diamond engagement ring na ipinakita nito sa kanyang social media noong nakaraang araw lamang. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating listahan ngayon? Send in your thoughts in the comment section below.